Magandang tanghali mga kaibigan na nakaantabay dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto Reverend Father Darwin Gitgano. Sa tanghaling ito ay may tampok po akong video sa inyo na apologetics pa rin po. Pero ito ay may kinalaman sa kumpisal. Merong isang ale na nagtanong sa live ng Punto por Punto at ang kanyang tanong ay Maayong gabi eh. So, Dati, ngayong gabi man, sister, ano po yung may paglilingkod ng punto por punto po? naata ko'y pangutana. Sige, go ahead po. Baya ni Tagalog ako, binisaya ra ni. Nandyan po si Brother John Lo, mag-translate. Kuan ka ng valid ra ba kung mangumpisal ta? Dihay one time no, nangumpisal ko. Unya, pag adto na ko sa simbahan, 11 na to sa buntag, wala sila schedule para kumpisal. Nya ni hangyog yung kuspari nga mukumpisal lang ko nga tan-aw nila ang tiguang naman ni murag giila lang kong gitugutan ana. Nya pagawas pare gikan sa office ingon siya musugot ra ka magkumpisal ka nga wala ko'y istula ana. Nya atong time maningon dad si ko ningon ko ana kay kung dili ka mo sugot balik yung ka ugma sa schedule namo ana. Pero ningon lang ko mong-umpisa lang ko nimo karon. So nagkumpisal mi dihara sa office pero usa ka room nga lusot. So dito ko kumpisal ang akong pangutana bali ba to nga ang pari wala man nag-isula. Narinig ninyo na namumroblema siya dahil yung pare na siyang nagpakumpisal sa kanya ay walang suot na stola. So ang tanong niya ngayon, valido ba ang pare na magpakumpisal ng walang istola? Naranasan nyo rin ba ang ganyang senaryo? Sa mga nakaranas, panoorin nyo po ito. Ang tanong niya, valid ba yun dahil walang stola ang pari? So, valid naman yun. Dahil authority pa rin siya kahit wala stola. Yung stola is sign for authority, pero ang pari siya ang dahil parang informal yun dahil hindi naka-schedule. Baka ang pari may madali, may lakad pa siya o busy pa siya. Pero pinagbigyan lang po kayo. Dahil humingi kayo ng pabor na magkumpisal. So, bali pa rin yun dahil ordained priest siya. Oo. Sige. Maura na akong pangutana. Salamat. Ayan po, narinig po ninyo ang sagot ni Brother Tata Rosal na kahit walang istola, ang pare is valid pa rin ang kanyang pag-administer ng Sacrament of Confession. Dahil ang kanyang istola ay simbolo ng kanyang authority. Ngayon, kahit pa wala ang kanyang istola, ay authorized pa rin siya dahil sa kanyang ordination. Kaya kahit walang istola, valid ang kanyang pag-a-administer ng Sacrament of Confession. Nanay Emily, sa yung katanungan, valid ba yung pangungumpisal niya, yung pari ay walang istola? So, ang proper talaga, Sister Emily, dapat may istola, di ba? Pero, yung authority na ibinigay ni Kristo, hindi sa stola, kundi sa persona, sa pari. So, siguro, in case of emergency, dahil wala siyang plano magpakumpisal, pero nandyan ka, yung effectivity sa sacrament, ex opera operato, hindi nagbatay sa pari,
At then ah, ang productivity naman sa sacrament ay sa proper disposition mo. Kung tunay kang nagsisisi sa kino-confess sa'yo at nagbigay ng absolution pare, so valid. Nakatanggap ka ng tunay na kapatawaran sa iyong kasalanan. Unang-una, symbol of authority yung yung stola. Pero ang pari talaga, no, ang totoo na makapagpatawad. Hindi yung stola, hindi yung pari. Kahit lahat pang stola ay isusuot ng isang tao, pero hindi naman pare, no? Hindi pa rin makapagpatawad. Kahit si Brother Aljan ay 3 stola or 4 na stola pa isusuot niya, hindi pa rin makapagpatawad ng kasalanan dahil hindi siya pare. So, nakapagpatawad ng kasalanan yung persona, no, hindi yung stola. But it is a proper na attire na may stola talaga yung pare, no? Hindi ko alam yung rason ng pare, pero valid ba yung pagkumpisal mo? Kung nakatanggap ka na, kung totoo yung pagsisisi mo, valid yun. At kung nakatanggap ka ng absolution, no, pare naman yun. Hindi naman yun pare ng ibang sekta. So, valid yun. Nakatanggap ka ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Nanay Emily? Ayan po, magandang hapon. So continuation naman po tayo sa ikalawang katanungan kung saan may isa sa mga nagtatanong sa punto por punto ang nagtataka. Dahil meron naman tayong, kung tawagin din ay protection prayer, hindi ba? At sabihin, ito ay dasal para sa mga laban sa mga demonyo na lagi tayong ginagambala. Pero, ang ipinagtataka lang niya, bakit may mga santo na hinaharas? Pakinggan natin ang kanyang katanungan. Alam po natin na ang taong nasa state of grace ay protektado. Pero nababasa ko rin sa mga buhay ng mga santo na kahit sila ay nasa state of grace ay naatake pa rin sila ng demonyo. Ano po ba ang tamang explanation dito? Yun ang tanong niya. So, mayroon siyang something na nagpapalito sa kanya. Bakit ganun? May mga santo na namumuhay naman ng nasa state of grace. Pero bakit parang inaatake pa rin? Pakinggan ninyo kung paano siya sinagot sa punto por punto. Sabi ni Kristo sa Luke chapter 10 verse 19 to 20. I have given you authority to walk all over snakes and scorpions. You will be able to destroy all the power of the enemy. Nothing will harm you. But do not be glad when the evil spirits obey you. Instead, be glad that your names are written in heaven. So, it is a spiritual warfare, kapatid. So, digmaan talaga ito. Kung totoo na nakikdigmaan tayo sa mga samang espiritu, ay masusugatan talaga tayo. No? Masusugatan talaga tayo. So, kahit ang mga santo ay may nasa state of grace, la Padre Pio, Saint John Mary Vianney, ay hindi pa rin sila exempted sa harassment ng demonyo. Dahil yung harassment ng demonyo, kapatid, is a process of purification sa atin. Kahit nasa state of grace ka or sa lalo-lalo na sa wala, no, atakihin. Lahat tayo ay atakihin ng demonyo. Dahil gusto ng demonyo na lahat tayo ay maagaw niya at madala niya, no, sa kanyang kapahamakan. Dahil gusto niya na hindi lang siya ang maparusahan, kundi ang mga tao na pinakamahal ng Diyos. Tayong lahat ay pinakamahal ng Diyos. Kaya nga naisilang ang kanyang anak upang sa pagtubos nating lahat. So, kahit nasa state of grace, kapatid, si Mama Mary ay hinaharas din. Si Kristo, they are full of grace. Mama Mary and Jesus Christ are full of grace. So, kahit si Kristo ay hindi
nakalusot sa harassment ng demonyo. So 40 days, nag-fasting siya. During that fasting, hinaharas siya ng demonyo. So kung hindi ka hinaharas ng demonyo, kasama na kayo. Meron nagko-comment sa ating sa mga actual video natin sa exorcism. Itatanong siya, bakit kayong mga Katoliko ang hinaharas ng demonyo? Dahil kami ay kaaway ng demonyo. Kung hindi ka na hinaharas ng demonyo, posible kasama na kayo. Kapatid, So, Paolo? mali pala yung mga post may parang mali pala yung mga post dito sa online na mga feeling blessed kasi ganun sila tapos walang nangyayari sa kanilang masama. Ganun po ba yun? Si Kristo, di ba? It is part of life. It is part of being disciple of Jesus. It is the reality of evil, the reality of suffering. Parte po yun. So, kung blessed na blessed ka, tingnan mo yung buhay ni Kristo, may joyful mystery, may sorrowful mystery, may glorious mystery, may light mystery. Yan ang buhay natin, kapatid. Katulad ng dagat, may low tide, lagi low tide. Meron ding high tide. It is called the fluctuation of grace and sin. So, merong fluctuation of grace and sin. Patuloy lang tayo, kahit may mga pagsubok sa buhay, dahil yung mga pagsubok sa buhay natin, yun po ang kapagtatag natin. Sa ating pananampalataya, it is a test. And your test will become your testimony. Kapatid, so Okay po, merong mga blessing, but despite sa mga blessing na natanggap Okay. natin, Okay. Brother Paulo? Ayun po ha, maliwanag ang tanong, maliwanag din ang sagot. Kapag hindi ka na nakakaranas na ikaw ay hinaharas ng demonyo, ang sabi ni Father Darwin, dahil siguro kasama na kayo. Ito po ang punto por punto clips na sana lagi ninyong panoorin para i-review mga dating katanungan na nabigyan ng kasagutan. Ito lamang sa punto por punto. Salamat and bye-bye.